noong Mayo 2012 sa mga kalyeng sumasayaw sa salapi ng Bonifacio Global City. Sa tinaguriang sentro ng industriya ng pagpapaganda sa Pilipinas, ang Lux Medical Aesthetics, bigla na lang naglaho na parang bula ang asawa ng may-ari at direktor ng klinika, si Isabel Martinez. Umiiyak na nagbigay ng salaysay ang kanyang asawang si Dr. Paolo Reyes. Ninakaw daw ni Isabel ang pondo ng klinika at tumakas kasama ang kanyang kalaguyo papuntang ibang bansa. Sinuyod ng mga pulis ang CCTV sa airport at ang mga financial record, ngunit misteryoso ang kanyang pagkawala. Sa gayon, binansagan siyang isang taksil na sinilaw sa pera at unti-unting nabura sa alaala ng mga tao. Ngunit tama nga ba ang kasabihang nasa ilalim lang ng ilawan ang pinakamadilim na bahagi? Ang katotohanan ay nagtatago sa pinakamalapit at pinakakarima-rimarim na lugar na maaari nating isipin. Sa loob ng 6 na taon, araw-araw na pumapasok si Dr. Reyes sa kanyang klinika at nangangako ng kagandahan sa kanyang mga pasyente, habang sa likod niya, sa pagitan lamang ng isang manipis na pader, alam na alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang asawang siya mismo ang nagtulak doon ay unti-unti nang nagiging malamig na mga buto. Sa lugar na iyon kung saan dumadaloy ang musikang klasikal sa ibabaw ng makikinang na sahig na gawa sa marmol at kumakalat ang mabangong amoy ng diffuser. Ngunit sa likod ng manipis na pader na iyon, tinitiis ang baho ng nabubulok na laman at ang walang tunog na hiyaw sa loob ng 6 na taon. At pagkatapos ng 6 na taon, noong taglagas ng 2018, isang tawag mula sa isang impormante ang sumira sa kakaibang kapayapaang ito. Hindi siya pumunta sa airport. Suriin ninyo ngayon din ang pader sa opisina ng direktor. Gumuho ang matibay na konkretong pader at lumitaw ang isang makitid na espasyo. Sa dilim nito, natagpuan ang isang kalansay na may suot na napakagarang kuwintas na diamante. Sino at bakit ikinulong ang babae sa malamig na pader? At bakit ngayon lang nagsalita ang impormanteng nanahimik sa loob ng 6 na taon? Ang karumal-dumal na pagnanasa at madugong paghihiganti na itinago ng marangyang gusali ng klinika. Sisimulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe button at tiyak na magkakaroon kayo ng maningning na araw. Noong Oktubre 12, 2018, nen, 9 ng umaga, tila mas matalim ang hanging taglagas na sumusuot sa pagitan ng mga nagtataasang gusali ng BGC. Habang nilalaglag ng mga puno ng nara sa gilid ng daan ang kanilang mga dilaw na dahon, isang police van ang dahan-dahang huminto sa ilalim ng ginintuang karatula ng Lux Medical Aesthetics. Pagbaba pa lang sa sasakyan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Detective Ricardo Vargas. Sumagi sa kanyang isipan ang tensyonadong eksena sa opisina ng hepe kahapon ng hapon. "Hoy, Ricardo, nasisiraan ka na ba ng ulo?" Umalingaw-ngaw ang sigaw ng hepe ng Homicide Division sa buong opisina. Sa gitna pa ng BGC at sa pinakasikat na aesthetic clinic pa, gigibain mo ang pader ng disenteng klinika ng iba? Kapag wala kang nakitang kahit isang daga man lang diyan, ikaw ang magbabayad ng daan-daang libong pisong interior design. Maging ang hepe ng pulisya sa tabi niya ay napailing. Yung impormante mo, 6 na taon bago nagpakita, baka may personal na galit lang yan. Walang matibay na ebidensya, maniniwala ka sa isang salaysay lang. Sa tingin mo ba, pipirmahan ng huwes yang warrant kung sira ang ulo niya? Ngunit inilapag ni Detective Vargas ang kopya ng isang lumang kuwaderno na ibinigay ni Maria Santos sa ibabaw ng mesa. Eksaktong tugma po ang petsa ng renovation ng klinika na dinala ng babaeng ito at ang petsa ng pagkawala ni Isabel Martinez. Hindi po ito simpleng koinsidente. Kinagat ni Vargas ang kanyang labi at ipinakita ang kanyang police ID. "Kung wala po kaming makita, babayaran ko mula sa retirement fund ko ang pagpapaayos at magre-resign ako." Iyon ay isang pirasong papel na nakuha niya sa bingit ng alanganin. Isinasakripisyo ang kanyang uniforme. Naghilamos ng tuyo si Vargas at tiningnan ang babaeng katabi niya, si Maria Santos, ang impormanteng may hawak ng kanyang kapalaran. Kahit nasa early 30s pa lang, ang kanyang mukha ay walang kabuhay-buhay.
sigurado ka ba talaga rito? Kung hindi ito totoo, makukulong ka sa kasong perjury. Kahit sa banta ni Vargas, hindi man lang kumurap si Maria. Walang emosyon ang kanyang boses, na para bang kuwento ng iba ang sinasabi. Opo, siguradong nandoon siya sa loob. Sa likod ng built-in na aparador sa opisina ng direktor, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses, ngunit ang tono ay nakakakilabot sa pagiging pantay. Hindi na nagtanong pa si Vargas, tumango na lang at sinenyasan ang kanyang team. Walang pag-aalinlangang pumasok sila sa lobby ng klinika. Ang payapang lobby ng klinika ay biglang napuno ng tensyon sa tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis na umalingaw-ngaw sa mamahaling sahig na marmol. Ang mga pasyenteng naghihintay ng kanilang procedure mula pa umaga ay nagbulungan sa takot at nagbigay daan na parang dagat na nahati. Mula sa kaguluhang iyon, sa dulo ng pasilyo, ang pinakamalaki at pinakamarangyang pinto ay bumukas. Si Dr. Paolo Reyes iyon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang 40s, suot ang isang plansadong puting gown, ngunit ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang papel. Sinubukan niyang itago ang nanginginig niyang kamay sa pamamagitan ng pagpasok nito sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Anong kailangan ninyo? Naghihintay ang mga pasyenteng may appointment. Nabasag ang dulo ng kanyang boses. Inilabas ni Vargas ang warrant mula sa kanyang damit at itinutok ito sa harap mismo ng mukha ni Paolo. Search warrant po. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Ang mga mata ni Paolo ay nagpagala-gala, hindi mapakali. Alam ito ng detective dahil sa kanyang instinct. Hindi iyon mata ng taong nagulat lang dahil nakakita ng pulis. Iyon ang tipikal na tingin ng isang taong takot na mabunyag ang kanyang itinatagong sikreto. Pumasok ang mga trabahador na may dalang mga kagamitan sa opisina ng direktor. Itinulak ang mamahaling leather na sofa at tumayo ang isang trabahador sa harap ng aparador na itinuro ni Maria. Mukhang may espasyo sa likod nito. Ang matinis na tunog ng drill ay pumunit sa katahimikan ng opisina. Natanggal ang mga tornilyo at umusad ang mabigat na kasangkapan at sa likod nito ay lumitaw ang isang di pamilyar na pader. Kakaiba ito sa marangyang interior sa paligid, isang madilim na plywood na halatang minadaling idinagdag. Hindi ito ang orihinal na pader. Tumingin ang trabahador kay Vargas at si Vargas ay lumunok ng laway at tahimik na tumango. Iwinasiwas ang martilyo sa ere. Boom! Sa unang tama, umigik ang plywood at nabiyak. Boom! Sa pangalawang tama, isang butas na kasing laki ng kamao ang nabuo sa sandaling iyon. Ah! Mula sa loob ng butas, isang bugso ng hangin na 6 na taong nakakulong ang biglang sumingaw. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na protina ay pumuno sa buong opisina. Magsuot ng mask. Lahat magmask. Sa nagmamadaling sigaw ng hepe ng forensics, lahat ay nagmamadaling nagsuot ng mask, maliban kay Paulo na nanatiling nakatayo na parang napako sa kanyang kinatatayuan. Nang tuluyang matanggal ang plywood, nakita ang isang malaking bulto na binalot ng itim na trapal sa isang makitid at madilim na espasyo. Sa ibabaw nito, makapal na nakabalot ang industrial plastic, kaya hindi mahulaan kung ano ang laman. Dahan-dahang lumingon si Vargas at tinitigan si Paulo. Dr. Reyes, alam niyo ba kung ano ito? Umatras si Paulo. Nang tumama ang likod niya sa malamig na pader, napasigaw siya sa gulat. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang yan nakita. Talaga ba? Ngunit nang simulang ilabas ng mga taga-forensics ang bulto at tanggalin ang plastic, ang panunumpa ni Paulo ay naglaho sa hangin. Ang kaluskos ng plastic ay tila napakalakas. Habang tinatanggal ang bawat patong ng plastic, lalong tumitindi ang amoy ng kamatayan. Nang tuluyang matanggal ang huling plastic, maging ang mga detective na nanonood ay napahinto sa paghinga. Mapuputing buto. Isang kalansay na ganap ng namuti dahil sa matagal na pagkakakulong sa isang selyadong espasyo, nakabaluktot sa isang kaawa-awang posisyon. At sa manipis na buto ng leeg nito, may nakasabit na isang napakagarang kuwintas na diamante na lalong nagpadagdag sa kababalaghan para sa mga nakakakita. Hindi. Isang parang hayop na ungol ang lumabas sa bibig ni Paulo.
Nawalan siya ng lakas sa mga binti at dahan-dahang napaupo sa sahig, hawak ang kanyang dibdib. Dahil sa matinding takot, nagkaroon siya ng hyperventilation attack. Ang mukha ni Paulo ay naging kulay ube habang gumugulong siya sa sahig. Si Vargas, na nakatingin sa kalansay, ay napailing at dali-daling tumawag ng ambulansya gamit ang kanyang radyo. Sa gitna ng kaguluhan kung saan may taong bumagsak, ang mga kamay ng mga taga-forensics ay nanatiling kalmado at hindi natitinag. Sa pagdaan ng kanilang mga brush sa gitna ng alikabok, isang kalawangin na piraso ng metal ang lumitaw na may malamig na kislap. Ito. Surgical scalpel ito. Itinaas ng isang forensic officer ang kalawangin na scalpel gamit ang tiyani at itinuro ang mga puting butil na nakakalat sa paligid. At ito, silica gel, pampatuyo. Naglagay sila ng marami para sipsipin ang likidong lumalabas sa katawan habang nabubulok. Ang petsa ng pagkakagawa na nakasulat sa pakete ay 2012. Naging matalim ang tingin ni Vargas, planado lahat. Siniguro nilang walang kahit katiting na amoy na lalabas. Makalipas ang 2 oras, sa interrogation room ng Taguig City Police Station, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Sa kabilang ng salamin, sa loob ng interrogation room, si Paulo Reyes ay nakasandal sa upuan na parang lantang gulay. Sa observation room, si Maria Santos ay nakatitig sa kanya. Inabutan siya ni Vargas ng isang tasa ng 3-in-1 na kape, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagsusulat ng kanyang salaysay. Ang kamay niyang may hawak na panulat ay hindi man lang nanginginig. Sa halip, ang kanyang mukha ay tila nakahinga ng maluwag na parabang nabunutan ng 6 na taong tinik sa dibdib na lalong nagpaduda kay Vargas. Samantala, sa crime scene, isang NBI medical examiner ang sumusuri sa kalansay na may pag-aalala sa mukha. Detective, walang malinaw na pinsala sa mga buto, walang bakas ng matigas na bagay o patalim. Malaki ang posibilidad na suffocation o lason, pero dahil sa sobrang pagkakalansay, mahirap matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Pagsapit ng singkong-singong ng hapon, ang harap ng klinika ay naging isang ganap na gulo. Hindi malaman kung saan nila nakuha ang impormasyon, ngunit dumagsa ang mga media crew at vlogger na parang mga langgam, bangkay, natagpuan sa isang sikat na aesthetic clinic sa BGC. Asawa ng direktor na 6 na taong nawawala, natagpo ang kalansay sa loob ng pader. Ang marangyang reputasyon ng Lux Medical Aesthetics ay bumagsak sa putikan sa loob lamang ng isang araw. Ang pasukan ng klinika na may police line ay naging parang isang abandonadong bahay na nakakatakot. Iniwan ni Vargas ang magulong eksena at bumalik sa kanyang opisina kung saan binuklat niya ang isang maalikabok na folder. 2012. Isabel Martinez Missing Person Case. Ang kaso na isinara niya, 6 na taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ni Paulo sa naninilaw na salaysay ay tumusok sa mga mata ni Vargas. Umalis ang asawa ko, dala ang kanyang mga gamit. Nakita ko siyang umalis, dala ang isang malaking maleta na puno ng damit. Hinampas ni Vargas ang mga dokumento sa mesa at nagmura. Puro kasinungalingan. Hindi umalis si Isabel, dala ang kanyang mga gamit. Sa loob ng 6 na taon, siya ay naging malamig na mga buto, nakakulong sa loob mismo ng pader ng klinika kung saan ang kanyang asawa ay araw-araw na nakikipagtawanan sa mga pasyente. Ngunit may isa pang tanong na gumugulo sa isip ni Vargas. Ang kanyang tingin ay napako sa pangalan ng impormante na nakasulat sa ilalim ng salaysay, Maria Santos. Bakit ngayon lang nagsalita ang babaeng ito? Bakit pagkatapos ng 6 na taong pananahimik, ngayon niya lang ito ibinunyag? At higit sa lahat, alam na alam niya ang eksaktong lokasyon ng bangkay, na parabang pinanood niya mismo ang paggawa ng pader na iyon. Sumandal si Vargas sa kanyang upuan at tumingala sa kisame. Ang ilaw ng fluorescent lamp ay bahagyang kumikislap. Simula bukas, magsisimula na ang giyera. Si Paulo Reyes na tikom ang bibig at si Maria Santos na hindi mo mabasa ang iniisip. Panahon na para ilabas sa mundo ang karumal-dumal na katotohanang 6 na taong nakalibing sa loob ng pader.
Kinabukasan ng umaga, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina ng Criminal Investigation Division sa Taguig City Police Station. Sa gitna ng magulong mga detective, lumitaw si Maria Santos, ang babae mula kahapon. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang itim na USB na kasing laki ng kanyang hinlalaki. Ibinaba ni Vargas ang kinakain niyang sandwich at tiningnan siya na may pagtataka. Kapag napanood niyo ito, malalaman niyo kung ano ang nangyari sa operating room nung gabing yon. Inilapag ni Maria ang USB sa mesa ni Vargas. Kinuha ito ni Vargas at sinuri. Ano to? Video yan mula sa isang kamera na palihim na inilagay ni Ma'am Isabel sa sulok ng operating room para manmanan ang asawa niya. Hindi po alam ni Dr. Reyes, pero gumawa ako ng backup copy. Ang boses ni Maria ay nanatiling nakakakilabot sa pagiging kalmado. Walang pag-aalinlangang isinaksak ni Vargas ang USB sa computer. Isang folder ang bumukas sa monitor at lumitaw ang isang video file na may pangalang 1212104. Dobleng click ni Vargas ang mouse at ang eksena mula 6 na taon na ang nakalipas ay pumuno sa screen. Mayo 4, 2012, hating gabi. Unang operating room, inig na parang dahon sa hangin at nakayuko. Sorry mahal. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Tigilan mo yang mga dahilan mo. Bilisan mo, iturok mo na. Naiinip na ako. Ako na mismo ang magtuturok sa sarili ko. Sinubukan ni Isabel na agawin ang hiringgilya mula sa kamay ni Paulo. Umatras si Paulo sa takot. Huwag! Delikado to. Kapag nagkamali sa dosis, malaking problema to. Anong delikado? Mas delikado yang panginginig mo. Bilisan mo. Humiga si Isabel sa operating table na may inis at inilahad ang kanyang maputing braso. Si Paulo, na may mukhang naiiyak, ay muling inayos ang pagkakahawak sa hiringgilya. Kailangan nating mag-ingat. Ang gamot na to, kapag pumasok na. Habang itinatapat ni Paulo ang karayom sa braso ni Isabel, biglang naputol ang video. Naging itim ang screen at wala nang sumunod. Wala nang kasunod na video. Tinitigan ni Vargas ang monitor bago lumingon para magtanong. Umiling si Maria na walang emosyon. Siguro po nasira ang kamera. Simula nung sumunod na araw, hindi na po gumana. Ibinalik ni Vargas ang video sa simula. Pinanood niya ang eksena kung saan nag-aalangan si Paulo na may hawak na hiringgilya at ang eksena kung saan sumisigaw si Isabel, bawat frame ay kanyang sinuri. Itinigil niya ang video at tinitigan ng matalim si Maria. Miss Santos, hanggang anong oras ka sa klinika nung gabing yon? 6:00 po ako umuwi. May lakad po kasi ako noon, kaya mas maaga akong umalis kaysa dati. Kinuha ni Vargas mula sa drawer ng kanyang mesa ang file ng investigasyon mula 6 na taon na ang nakalipas. Sa naninilaw na papel, nakasulat ang dating salaysay ni Paolo. Hanggang 10:00 ng gabi, mag-isa kong inaayos ang mga chart sa opisina. Ngumisi si Vargas. Kung titingnan ang video, sa oras na iyon, hindi chart ang hawak ni Paulo kundi isang hiringgilya at nakikipagtalo siya sa kanyang asawa. Malinaw na paggawa ng peking alibi. Biglang tumayo si Vargas at tinawag si Detective Kang. Kang, umalis na kayo ngayon din. Arestuhin si Paulo Reyes. 2:00 ng hapon. Si Paulo Reyes, na may posas sa magkabilang kamay, ay dinala ng mga detective sa pasilyo ng istasyon ng pulis. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isang araw. Ang kanyang mukha ay hukot at may maitim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Iniiwasan niya ang tingin ng mga investigador at baluktot ang kanyang mga balikat. Samantala, pinuntahan ni Detective Kang ang matandang guwardiya ng gusali ng klinika para alamin ang mga pangyayari 6 na taon na ang nakalipas. Kumatok siya sa bintana ng guardhouse at isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang nagbaba ng kanyang salamin at sumagot, "Lolo, natatandaan niyo pa po ba ang gabi ng Mayo 2012? Saglit na tumingin ang guwardiya sa kawalan at pagkatapos ay pinalo ang kanyang tuhod. Oo, natatandaan ko. Kakaiba ang kilos ng direktor nung gabing yon. Kakaiba po? Maaari niyo po bang sabihin ng detalyado? Mga 11:00 na yun ng gabi.
Pinagpapawisan siya ng husto habang hirap na hinihila yung malaking maleta. Imbes na sa elevator, sa hagdanan pa dumaan. Napailing ang guwardiya habang inaalala ang mga sandaling iyon. Gaano po kalaki ang maleta? Kasing laki ng maleta para sa immigration. Kasya ang isang tao kung uupo ng nakabaluktot. Napakaingay ng tunog ng mga gulong. Agad na bumalik si Detective Kang sa headquarters at iniulat ito. Tinitigan ni Vargas ang mapa sa whiteboard, malalim ang iniisip. May malalim na kunot sa kanyang noo. Kakaiba. Nasa pader ng klinika ang bangkay. Kung ganoon, ano ang laman ng maletang pinagpapawisan niyang hinihila palabas ng gabi? Nag-click-click si Vargas gamit ang kanyang ballpen. Kung inilagay niya ang bangkay sa maleta para itapon, hindi dapat naiwan ang bangkay sa klinika. Noon, pumasok si Detective Kang na may dalang ilang pirasong papel. Chief, na-recover natin ang GPS records ng sasakyan ni Paulo mula 6 na taon na ang nakalipas. May record na huminto siya ng halos 1 oras sa pasukan ng isang liblib na lugar malapit sa NLEX noong madaling araw ng Mayo, 2:00 ng umaga. Yung liblib na lugar, sinuri niyo na ba? Opo. Humingi kami ng tulong sa regional office at sinuyod namin lahat, pero wala kaming nakita. Walang kahit anong bakas ng paghuhukay. Sumakit ang ulo ni Vargas at pinisil niya ang kanyang sentido. Ang bangkay ay nasa loob ng pader ng klinika at ang asawa ay lumabas ng gabi, dala ang isang walang lamang maleta at pumunta sa isang liblib na lugar. Ang mga piraso ng puzzle na hindi magkatugma ay nagkalat sa kanyang mesa. Noon, sumigaw ang pinuno ng Digital Forensics Team habang itinuturo ang monitor. Chief, tingnan niyo po ito. Na-recover na video mula sa CCTV ng convenience store 6 na taon na ang nakalipas. Ang petsa sa screen ay Mayo 5, 7:00 ng umaga. Isang babaeng nakasuot ng beige na trench coat na paboritong isuot ni Isabel ang pumasok sa convenience store, bumili ng mineral water at chewing gum. Nakasuot siya ng sombrero na nakababa at may mask kaya hindi makita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang pananamit ay walang dudang si Isabel. Ito ang dahilan kung bakit natin itinuring na simpleng paglalayas lang to, di ba? Dahil nakunan siyang buhay. Napabuntong hininga si Vargas, ngunit umiling ang pinuno ng forensics team at pinalaki ang screen. Tingnan niyo po ng mabuti. Ayon sa height estimation program, mas maliit ng 5 cm ang babaeng ito kaysa kay Ma'am Isabel. Mas makitid din po ang kanyang mga balikat. Yumuko si Vargas na para bang hihigupin siya ng screen. Malinaw na ang manggas ng coat ay masyadong mahaba at natatakpan ang kanyang kamay. Mukha siyang awkward, na para bang hiram lang ang damit. May nagpanggap na si Isabel Martinez para gumawa ng alibi. Naging matalim ang tingin ni Vargas. Sa parehong oras, sa visitation room ng kulungan, hindi maitago ni Paulo ang kanyang pagkabalisa at kinukutkot niya ang mesa gamit ang kanyang mga kuko. Ang abogadong nakaupo sa tapat niya ay itinigil ang pagbabasa ng mga dokumento at tiningnan siya. Dr. Reyes, kumalma po kayo. Maaari po kayong manahimik. Hindi yan ang problema, si Maria. Nagsalita ba si Maria? Hanggang saan ang sinabi niya sa mga pulis? Nanginginig ang boses ni Paulo. Nagtaka ang abogado sa sobrang reaksyon ng kanyang kliyente. Si Miss Maria Santos po, impormante lang naman po siya, di ba? Bakit po kayo masyadong nag-aalala sa kanya? Hindi mo naiintindihan. Hindi ganoon yon. Hinawakan ni Paulo ang kanyang ulo at inuntog ito sa mesa. Ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis. Hindi iyon ang kilos ng isang taong takot lang na mabunyag ang kanyang krimen. Tila may mas malaking takot na dumadagan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali sa interrogation room, magkaharap na nakaupo si Vargas at si Paulo. Tanging ang ilaw ng desk lamp ang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ni Vargas si Paulo sa mata at bumulong na parang umuungol. Mr. Reyes, nung gabing yon, ano ang laman ng mabigat na maletang dinala mo palabas? Kinagat ni Paulo ang kanyang labi at ibinaba ang kanyang tingin sa sahig. Ano ang inilibing mo sa liblib na lugar?
Nasa klinika ang bangkay. Bakit ka pumunta doon? Bumilis ang paghinga ni Paulo, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga nanginginig na mata ay puno ng matinding pagkabalisa. Nabasa ni Vargas ang kakaibang kahulugan sa pananahimik ni Paulo. Hindi iyon pananahimik ng isang taong itinatago lang ang kanyang kasalanan. Iyon ay pananahimik ng isang taong pinoprotektahan ng husto ang isang tao o takot sa isang tao. Yumuko si Vargas at bumulong sa tainga ni Paulo. Hindi ka nag-iisa, di ba? May tumulong sa'yo. Sino yung babae sa convenience store? Biglang nagulat at napatalon ang balikat ni Paulo. Hindi pinalampas ni Vargas ang reaksyong iyon at nakumpirma niya. Namatay si Isabel sa klinika. Nagdala si Paulo ng isang walang lamang maleta sa isang liblib na lugar at isang pangatlong tao ang nagsuot ng damit ni Isabel at naglakad sa kalsada. Ang lahat ng ito ay hindi kayang planuhin ng isang tao lamang. Sa likod ng anino ng kasong ito, may isa pang arkitekto na nagtatago. Sa ikatlong araw ng investigasyon, mabigat ang hangin sa opisina ng Criminal Investigation Division ng Taguig City Police Station. Inilapag ni Detective Kang ang isang makapal na bunton ng mga dokumento sa mesa ni Vargas. Pagkatapos ng magdamag na pakikipagbuno sa mga bangko, pagod na pagod ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas. Chief, tingnan niyo po ito. Habang lalo nating sinisiyasat, lalong nagiging hindi kapani-paniwala. Habang binubuklat ni Kang ang mga dokumento, itinuro niya ang financial transaction records ni Isabel. May 7 dummy accounts sa pangalan ni Isabel. Sa mga account na to, unti-unti pero malakihang dumadaloy ang isang bahagi ng kita ng klinika. Ang kumpirmadong halaga pa lang ay higit 200 milyong piso na. Minanipula niya ang sales ng klinika para makakuha ng pera. Napanganga si Vargas habang tinitingnan ang mga numero. Napakaraming zero na mahirap bilangin, ngunit hindi doon natapos si Kang. Mula sa isang ebidensyang sobre, inilabas niya ang isang maliit na itim na leather na kuwaderno. Galing ito sa sikretong safe ni Isabel. Pero ito ang totoong bomba. Tingnan niyo ang laman ng kuwadernong ito. Nang buklatin ni Vargas ang kuwaderno, puno ito ng mga hindi maintindihang code. P504K Congressman, 612S Chairman, 728 Actress L. Ang P sa unahan ay mukhang para sa propofol. Ang mga numero sa likod ay mga petsa, pero ang mga pangalan sa tabi. Hinaan ni Kang ang kanyang boses at tumingin sa paligid. Mga kongresista, chairman ng malalaking kumpanya, mga sikat na artista, mga bigating tao sa Pilipinas na kilala mo kapag narinig mo ang pangalan. Napailing si Vargas. Hindi lang pera ang kinukuha ni Isabel. Ginamit niya ang ipinagbabawal na gamot bilang pain para makuha ang kahinaan ng mga bigating tao at ginamit itong sandata para makakuha ng mas malaking pera. Naglalaro siya sa isang napakadelikadong sugal. Noong mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isang lalaking nakapormal na kasuotan, ang nakababatang kapatid ni Isabel, si Miguel Martinez. Kahit nakasuot siya ng mamahaling suit at may kumikinang na relo, hindi maitago ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. Detective, pinapatawag niyo raw ako? Ano na po ang nangyayari sa kaso ng ate ko? Mayabang na tanong ni Miguel habang naupo sa upuan. Tinitigan siya ni Vargas at dahan-dahang nagsalita. Mr. Martinez, alam niyo po ba ang tungkol sa mga secret fund na pinamamahalaan ng kapatid niyo? Biglang nag-iba ang tingin ni Miguel. Nag-ubo siya at umiwas ng tingin. Medyo may ideya ako. Alam kong sakim ang ate ko, kaya alam kong kumukuha siya ng pera sa klinika, pero hindi ko alam ang eksaktong halaga. Kung mawawala ang kapatid niyo, ang pamamahala sa napakalaking perang iyon ay mapupunta sa iyo bilang nag-iisang kamag-anak, hindi ba? Diretsahang tanong ni Vargas, at namula at namutla ang mukha ni Miguel. Anong ibig niyong sabihin? Na may ginawa ako sa ate ko dahil sa pera? Kung hindi, sagutin mo to. Sa totoo lang, hindi ba't nakahinga ka ng maluwag nang mawala ang ate mo? Sa prangkang tanong ni Vargas, kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik,
Sumagot siya sa isang pigil na boses. Oo, sa totoo lang, takot ako sa ate ko. Hawak niya ako sa leeg sa pera at ginagawa akong parang utusan, pero hindi ko siya pinatay. Kung ganoon, ano ang relasyon niyo sa bayaw niyo, si Dr. Paulo Reyes? Nang mabanggit ang pangalan ni Paulo, na puno ng pagkasuklam ang mukha ni Miguel. Bayaw? Nakakahiya siyang tawaging doktor. Tanga, yon. Tanga? Nanginginig ang kamay niya kaya hindi man lang makahawak ng scalpel ng maayos tapos tatawagin siyang direktor. Alam niyo ba, ang mga operasyon sa klinika, Miniti, si Dr. De La Cruz ang gumagawa ng lahat. Biglang nanlaki ang mga mata ng mga detective. Yumuko si Vargas at nagtanong, proxy surgery ang ibig mong sabihin? Oo, si Bayaw, consultation lang ang ginagawa. Kapag na-anesthetize na, nawawala na siya. Ang totoo, si Dr. Alex De La Cruz, isang doktor na walang lisensya, ang pumapasok at humahawak ng scalpel. Parang isang dam na sumabog, ibinunyag ni Miguel ang lahat ng sikreto. Alam din ng ate ko ang lahat ng yan. Ginamit niya ang kahinaang yon para i-blackmail si Dr. De La Cruz at gawin siyang parang alipin. Hindi man lang siya binabayaran ng tama. Agad na sinimulan ng investigation team ang paghahanap kay Dr. Alex De La Cruz, ang shadow doctor. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa mga talaan ng pagpasok at paglabas sa klinika, nakumpirma na nanatili siya sa klinika hanggang 11:30 ng gabi noong araw ng insidente, Mayo 4, 2012. Alas 3 ng hapon, dumating ang investigation team sa isang lumang opisina sa Quezon City. Nang pindutin ang doorbell, isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 30s na may magulong buhok at hukot na mga mata ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang hitsura ay napakalayo sa isang kamay ng Diyos na sumusuporta sa isang marangyang aesthetic clinic sa BGC. Mukha siyang kahabag-habag. Mr. Alex De La Cruz, kailangan po kayong sumama para sa investigasyon sa kaso ng paglabag sa Medical Act at murder. Nang ipakita ni Vargas ang warrant, yumuko si Alex na may hitsura ng pagsuko na para bang hinihintay na niya ang araw na ito. Alam ko pong darating din ang araw na ito. Sinimulang halughugin ng mga detective ang maliit na studio-type na apartment. Puno ng mga cup noodle container at bote ng alak ang silid. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Detective Kang ang isang lumang voice recorder sa loob ng isang drawer. Ano to? Nang itaas ni Kang ang recorder, namutla si Alex. Iyan. Yan yung ni-record ko nung binablackmail ako ni Isabel para kung sakali pinindot ni Vargas ang play button. Sa gitna ng static, ang matalas at malamig na boses ni Isabel ay pumuno sa opisina. Hoy Alex, alamin mo ang lugar mo. Alam mo bang kapag sinabi ko sa pulis na nag-oopera ka ng walang lisensya, tapos ka na, kung ayaw mong makulong, gawin mo ang iniuutos ko. Pera, huwag kang magpatawa. Magpasalamat ka na pinapakain pa kita. Sumunod ang sunod-sunuran at desperadong boses ni Alex. Ma'am, parang awa niyo na. Kahit pambayad lang po sa ospital ng nanay ko. Manahimik ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Biglang natapos ang recording. Tiningnan ni Vargas si Alex ng malamig na tingin. Ano ang nararamdaman mo para kay Isabel Martinez? Kinuyom ni Alex ang kanyang kamao. Ang mga asul na ugat ay lumitaw sa kanyang kamay. Gusto ko siyang patayin. Hindi, kahit nguyain ko pa siya, hindi pa rin sapat ang galit ko. Tinrato niya ako na parang piyesa ng makina, hindi tao. Nang gabing iyon, muling pumunta si Maria Santos sa istasyon ng pulis para sa karagdagang investigasyon. Inabutan siya ni Vargas ng kape at nagtanong, Miss Santos, noong gabi ng Mayo Faro, may iba pa po bang kakaibang nangyari? Pinikit ni Maria ang kanyang mga mata na para bang inaalala. Oo nga po pala. Bago ako umuwi, may narinig akong malakas na sigawan sa pasilyo ng operating room. Sino po? Parang si Dr. De La Cruz at si Dr. Reyes po ang nag-aaway. Sumisigaw si Dr. De La Cruz na hindi na niya kaya at sumisigaw naman si Dr. Reyes kung binablackmail ba siya. Mga anong oras po yon? Mga 8:30 po ng gabi. Masyadong tensyonado ang sitwasyon
kaya natakot ako at umalis na lang agad. Sa whiteboard ng investigation team, may 3 litrato na ng mga pangunahing suspek, ang asawang si Paulo Reyes na maaaring sumabog dahil sa paghamak ng kanyang asawa, ang shadow doctor na si Alex de la Cruz na nagtanim ng galit dahil sa pagiging alipin, at ang nakababatang kapatid na si Miguel Martinez na naghahangad sa malaking yaman ng kanyang kapatid. Lahat sila ay may sapat na dahilan o motibo para patayin si Isabel. Ang mga relasyon ng galit ay parang sapot ng gagamba. Kahit sino ang pumatay, hindi nakakagulat. Napakamot ng ulo si Detective Kang at napabuntong hininga. Samantala, si Paulo Reyes na nakakulong sa selda ay lalong lumalala ang kalagayan. Nakaupo siya sa isang sulok, pinagpapawisan ng malamig at bumubulong. Yung gamot, yung puting gamot. Dahil doon, patay na lahat. Bigla siyang nagsimulang iuntog ang kanyang ulo sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang sumasayaw. "Guwardiya, tumawag kayo ng doktor. Kakaiba ang kilos ng suspek." Ang sintomas ni Paulo ay hindi simpleng pagkabalisa. Iyon ay malinaw na sintomas ng drug withdrawal. Kinabukasan ng umaga, inaayos ni Vargas ang mga personal na gamit ni Isabel sa evidence room. Tulad ng nagpapatunay sa kanyang marangyang buhay, nakakalat ang mga mamahaling bag at alahas. Sa gitna ng mga gamit na iyon, isang maliit na pulang diary ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang buklatin ni Vargas ang diary, lumabas ang mga tala na isinulat sa pangit na sulat kamay ni Isabel. Ito ay hindi isang talaarawan, kundi isang talaan ng mga sumpa. Si Alex, nag-iiba na ang tingin niya nitong mga nakaraang araw. Kailangan kong dagdagan pa. Si Paulo, yung tanga, nagkamali na naman sa operating room. Walang kwentang tao. Si Miguel, humihingi na naman ng pera. Parang linta. Bawat pahina ay puno ng paghamak at masasakit na salita para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siya mismo ang gumagawa ng kanyang pag-iisa. Ngunit nang buklatin ni Vargas ang huling pahina, natigilan siya. Ang petsa ay Mayo Fare, ang araw ng kanyang pagkawala. May isang maikling pangungusap na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Pinagmamasdan ako ni M. Tila nahahalata na niya ang lahat. Kailangan kong mag-ingat. M. Kinunot ni Vargas ang kanyang noo at tinawag si Detective Kang. "Kang, halika rito. Sino sa tingin mo tong M na to?" Tiningnan ni Kang ang diary at nagtaka. Sino po kaya? Si Miguel ba? O si Maria? O baka isang pangatlong tao na hindi natin alam? Maaring hindi lang ito inisyal. Ang taong pinakakinatatakutan ni Isabel, ang taong kinatatakutan niya hanggang sa huli, ay itong si Emmy Susubo na sana ni Vargas ang sigarilyo, ngunit ibinaba niya ito sa mesa. Ang kaso ay lalong nalulubog sa isang malalim na misteryo. Si Isabel ay naghari na, parang reyna sa isang kastilyong itinayo niya sa kasakiman, ngunit lahat ng tao sa loob ng kastilyang iyon ay kanyang kaaway. Ang kanyang asawa, kapatid, kasamahan, at isang hindi kilalang M. Sa likod ng marangyang mga neon sign ng BGC, sino kaya ang nasa dulo ng karumal-dumal na food chain na ito? Hinaplos ni Vargas ang letrang nakasulat sa gilid ng diary at tinitigan ang hindi nakikitang kaaway ng matalim na tingin. Sa ikapitong araw ng investigasyon, isang ulat mula sa NBI Forensic Division ang biglang nagpabago sa hangin sa headquarters. Sa opisina na nababalot pa ng malaasul na liwanag ng umaga, isang kawani ng NBI ang pumasok na may dalang sobre. "Chief, lumabas na po ang resulta ng masusing pagsusuri sa scalpel na nakuha sa crime scene." Ibinaba ni Vargas ang tasa ng malamig na kape at kinuha ang ulat. Pagbuklat niya sa unang pahina, agad na tumambad sa kanyang mga mata ang 2 salitang nakaprint sa pulang tinta, "Nagtugma." May nakitang bakas ng dugo sa kalawangin na scalpel na nakuha sa crime scene at pagkatapos ng pagsusuri, eksaktong tumugma ito sa DNA ni Alex de la Cruz. "Sigurado ka ba dyan?" 99.9% po ang accuracy. Wala na siyang kawala. Kumibot ang kilay ni Vargas.
Ang pagkakatuklas ng DNA ng isang suspek sa mismong armas na nasa tabi ng bangkay sa crime scene ay halos katumbas na ng pagtatapos ng investigasyon. Ngunit bago pa man mailagay ang ulat sa internal network ng pulisya, ang impormasyong ito ay kumalat na sa media mula sa isang hindi malamang pinagmulan. Ng gabing iyon, ang nagmamadaling anunsyo ng news anchor ang umere, nagbago ang screen at ang reporter na si Marco Jimenez, na kilala sa kanyang mga kontrobersyal na ulat, ay nagsimulang mag-ulat na tumatalsik ang laway. Nandito po ako ngayon sa harap ng Taguig City Police Station. Ayon sa impormasyong eksklusibong nakuha ng aming himpilan, natagpuan daw ang DNA ng ghost doctor na si Alex de la Cruz sa armas na natagpuan sa tabi ng bangkay sa loob ng pader. Sa likod ng kumikislap na mga flash ng kamera, isang pulang headline ang lumitaw, karumal-dumal na paghihiganti ng proxy surgeon. Ang matagal na tinimping galit ng doktor na walang lisensya, na nabuhay bilang anino ng direktor, ay tila sumabog sa isang trahedyang krimen. Tinitingnan ng pulisya si Alex de la Cruz bilang pangunahing suspek. Nang lumabas ang balita, sumabog ang opinyon ng publiko na parang kumukulong kaldero. Ang mga portal sa internet ay napuno ng mga komentong kumokondena kay Alex at ang kanyang apartment ay pinagkaguluhan ng mga vlogger at media. Kinabukasan ng umaga, si Alex, na may suot na sombrerong nakababa, ay voluntaryong sumuko sa istasyon ng pulis. Sa loob lang ng isang gabi, tila nangayayat siya ng husto. Pag-upo niya sa upuan sa interrogation room, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagiging inosente. "Detective, sumusumpa po ako, hindi ako, wala po akong kinalaman kay Ma'am Isabel." Inilapag ni Vargas ang DNA result sa mesa at malamig na nagtanong, "Kung ganoon, ipaliwanag mo to. Bakit may dugo mo sa scalpel na nasa tabi ng bangkay? May multo bang naglagay niyan doon?" "Iyan po." Hinampas ni Alex ang kanyang dibdib sa pagkadismaya at sumigaw. "Nung araw na yon, habang nag-oopera, aksidente kong nahiwa ang kamay ko. Abala ako sa paglalagay ng benda, kaya nakalimutan ko yung scalpel na yon sa tray sa tabi ng operating table." Ipinakita niya ang kanyang nanginginig na kamay. Sa dulo ng kanyang hintuturo, kahit 6 na taon na ang nakalipas, mayroon pa ring bahagyang puting peklat. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Vargas. "Sinabi mong umuwi ka ng alas 8 ng gabi. May makakapagpatunay ba niyan? Mag-isa po akong umuwi. At nabura na siguro ang mga CCTV." Humina ang boses ni Alex at yumuko. Walang alibi, ngunit matibay ang ebidensya. Lahat ng pangyayari ay tumuturo sa kanya bilang salarin. Samantala, sa waiting area ng klinika, isang emergency talk show ang umeere sa TV. Sa screen, si Maria Santos, na nakasuot ng itim na damit, ay nakaupo na may malungkot na ekspresyon. Maingat na inabot ng host ang mikropono. "Miss Santos, ano po ang sitwasyon sa klinika noon?" Pinunasan ni Maria ang kanyang mga mata gamit ang panyo at nagsalita sa nanginginig na boses. "Si Dr. Reyes po ay isang taong mabubuhay kahit walang batas. Hindi niya kayang pumatay kahit isang insekto, napakabait at mahina niyang tao." Sandali siyang huminto at napabuntong hininga. Pero si Doktor, alamang na siya ang nag-umpisa. "Si Dr. Reyes po, baka natakot lang siya at sumunod sa utos." Ang kanyang panayam ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Itinuring na ng publiko si Alex bilang ang malupit na salarin at si Paulo bilang ang takot na kasabwat, at nagsimula na silang batuhin ng mga akusasyon. Ngunit hindi pinalampas ni Vargas ang tingin ni Maria sa TV screen. Kahit umiiyak siya, ang kanyang bibig ay kakaibang nakatikom, ang dobleng ekspresyon na iyon. Samantala, natagpuan ni Detective Kang ang construction foreman na namamahala sa renovation ng klinika. 6 na taon na ang nakalipas at nagsasagawa ng investigasyon. Sa isang maalikabok na construction site, ang foreman na nasa 50s ay nagsindi ng sigarilyo at malinaw na naalala ang araw na iyon. Yung direktor ng klinika na yon, natatandaan ko. Ang higpit-higpit niya, tapos bigla akong inabutan ng sobrang may pera. "Pera po? Magkano po ang ibinigay?" "Cash. 50,000. Sabi niya,
Yung pader sa likod ng aparador sa opisina ko, huwag niyong gibain. Lagyan niyo na lang ng isa pang plywood sa ibabaw para matapos. Kahit may natitirang espasyo, pinilit niyang ipasara. Nanlaki ang mga mata ni Kang. Hindi po ba kayo nagtaka habang nagtatrabaho? Medyo kinabahan ako. May amoy na parang nabubulok kasi doon. Pero dahil binigyan ako ng dagdag na pera, ginawa ko na lang ang pinag-uutos at nanahimik. Ang testimonya na ito ay kritikal. Kung si Alex ang salarin, walang dahilan para si Paulo mismo ang gumastos ng malaki para itago ang bangkay. Ito ay malinaw na ebidensya na si Paulo ang nag-umpisa ng pagtatago sa bangkay. Muling nagulo ang direksyon ng investigasyon. Tumayo si Vargas sa harap ng whiteboard at ginulo ang kanyang buhok. Mayroong hindi nagtutugma. Bakit nagsisinungaling si Maria? Sa una, tila itinuturo niya si Alex bilang salarin. Pero nang lumabas ang kritikal na ebidensya laban kay Paulo, kakaiba niyang binago ang kanyang paninindigan at ginugulo ang investigasyon. May mali, parang ginagabayan niya tayo na maghukay sa maling lugar. Habang iniisip ito ni Vargas, isang malakas na tunog at sigaw ang narinig mula sa kulungan. Nagtakbuhan ang mga detective sa pasilyo. Sa loob ng selda, si Paulo ay gumugulong sa sahig at nagkakaroon ng atake. Aha, hindi ako nag-iisa. Hindi ko kayang gawin yon mag-isa. Yung babaeng yon ang nag-utos sa akin. Sinubukan siyang pigilan ng mga guwardiya, ngunit si Paulo ay bumubula ang bibig at iwinawasiwas ang kanyang mga kamay sa ere. Ang kanyang mga mata ay baliktad sa takot. Tawagin niyo ang abogado ko, sasabihin ko na ang lahat. 3:00 ng hapon, isang emergency meeting ang isinagawa. Sa kabilang ng salamin ng visitation room, si Paulo, na nanginginig ang mga kamay, ay nagsusulat ng kung ano sa isang piraso ng papel. Ang abogadong tumanggap ng papel ay nagtaka. Dr. Reyes, ano po ito? Sa papel, hindi isang pag-amin o huling habilin ang nakasulat, kundi mga hindi maintindihang simbolo, KCL, PEA Hatamo, Maja S.O.Bon. Ano po ang ibig sabihin nito? Mga chemical symbol po ba ito? Sa tanong ng abogado, nanatiling tikom ang bibig ni Paulo at nakatitig lang sa kawalan na may namumulang mga mata. Iyon ang huling lifeline na maaari niyang ialok at isang sigaw ng pananahimik. Nang gabing iyon, sa isang bakanteng opisina kung saan lahat ay umuwi na, pinaglaruan ni Vargas ang USB na isinumite ni Maria sa ilalim ng ilaw ng desk lamp. Mas matalas pa raw sa intuisyon ng babae ang kutob ng isang detective. Tinawag niya si Detective Kang. Kang, ipadala mo to ulit sa cybercrime unit. Wag lang simpleng kopya. Ipa-deep forensic analysis mo lahat. Makalipas ang 2 araw, ang resulta na dala ng digital investigator ay tumama sa hinala ni Vargas. Ang investigator na nakaupo sa harap ng monitor ay seryosong itinuro ang isang graph. Chief, bingo po! Based sa analysis ng original video data, may putol po sa timeline. Mayroon pong tinanggal na bahagi. Opo. Yung huling bahagi ng video, pagkatapos mismo na hawakan ni Paulo ang hiringgilya, mga 10 minuto po ang sadyang tinanggal, hindi po gawa ng eksperto, halatang minadali ang pagkat. Hinampas ni Vargas ang mesa. Kaya bang i-recover? May natira pong data fragments kaya posibleng ma-recover ang ilang bahagi. Medyo matatagalan nga lang po. Tumayo si Vargas mula sa kanyang upuan. Sa labas ng bintana, ang marangyang mga neon sign ng BGC ay kumikislap na parang nang aasar. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtugma. Ang DNA ni Alex sa scalpel ay pain para lituhin ang investigation team. Ang mga luha at panayam ni Maria ay isang smokescreen para iligaw ang opinyon ng publiko. At ang mga misteryosong chemical symbol na iniwan ni Paulo. Si Alex, peke lang. Pain lang siya na inihagis para maligaw tayo. Ang totoong salarin ay nagtatago sa dilim at kinokontrol ang buong sitwasyon na parang mga piyesa ng chess. Ang tinanggal na 10 minuto ng video. Sa nawawalang oras na iyon, ang totoong katapusan na sinapit ni Isabel ay nagtatago, hirap huminga sa sakit.
Kinuha ni Vargas mula sa kanyang bulsa ang papel na isinulat ni Paulo at muling binuklat, potassium chloride. Isopropyl alcohol. Hindi ito simpleng gamot. Ito ay isang kalkuladong cocktail ng kamatayan na idinisenyo para tapusin ang hininga ng isang tao. Maghintay ka. Yang 10 minutong katotohanan na, yan, ilalabas ko. Ang tingin ni Vargas ay naging malamig na parang isang hayop na nag-aabang sa kanyang biktima. Sa ika-10 araw ng investigasyon, ang bibig ni Paulo Reyes na matagal nang nakasara ay sa wakas ay bumukas. Ang kanyang boses na pumutol sa mabigat na katahimikan ng interrogation room ay kasing hina ng huni ng lamok. Ako, ang pumatay sa asawa ko. Yumuko si Paulo at sinabi ito sa nanginginig na boses. Ang mga mata ni na Vargas at Kang na nakaupo sa tapat niya ay biglang naging matalim. Dahan-dahang yumuko si Vargas at kalmadong nagtanong, "Paano mo siya pinatay?" Naghilamos ng tuyo si Paulo at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang palad. Ang kanyang mga mata na nakikita sa pagitan ng kanyang mga daliri ay namumula at ang kanyang tingin ay naglalakbay sa kawalan. Aksidente lang yon. Hindi ko talaga sinasadya. Masyado akong maraming nailagay na gamot. Anong gamot at gaano karami ang inilagay mo? Sabihin mo ng detalyado. Sa tanong ni Vargas, nanginginig ang labi ni Paulo at nagsalita ng pautal-utal, yung propofol. Hindi, parang lidocaine yata. May iba pang gamot na hinalo pero hindi ko na matandaan. Gulong-gulo lang ang isip ko. Nag-iba-iba ang sinasabi ni Paulo. Kanina, sinabi niyang gumamit siya ng sleeping pills. Pagkatapos ay binago niya ito at binanggit ang anesthesia. Ang hindi niya matandaan ang instrumentong ginamit niya sa isang karumal-dumal na krimen ay hindi kapani-paniwala. Kinabukasan ng umaga, isinagawa ang crime scene reenactment sa opisina ng direktor ng Lux Medical Aesthetics na napapalibutan ng dilaw na police line. Ramdam ang tensyon. Si Paulo, na may posas na natatakpan ng tela, ay dinala ng mga detective sa gitna ng opisina kung saan siya araw-araw na nauupo. Kahit sa tunog ng mga flash ng kamera, hindi man lang niya naitaas ang kanyang ulo. Sige, dito, paano mo itinapon ang bangkay? I-reenact mo. Itinuro ni Vargas ang madilim na espasyo sa likod ng ginibang aparador. Lumapit si Paulo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay alanganin. May espasyo lang diyan, kaya itinulak ko na lang doon. May espasyo? Paano mo ginawa ang makitid na espasyong ito? Dati, pader yan, di ba? Hinawakan ni Vargas ang pinutol na bahagi ng pader at matalim na nagtanong. Ang pagbutas sa sementong pader ay isang gawaing imposibleng gawin ng walang espesyal na kagamitan. Parang nandoon na dati. Hindi ko na alam. Pinagpawisan ng malamig si Paulo at nautal. Tila hindi niya ginawa ang bagay na iyon mismo, kundi parang isang estudyanteng pilit na inaalala ang isang aralin na itinuro sa kanya. Napailing si Vargas habang pinapanood ang awkward na kilos ni Paulo. Nagsisinungaling to. Hindi siya ang gumawa. Noon, isang agarang tawag ang dumating mula sa NBI. Inabot ng medical examiner sa eksena ang bagong dating na final autopsy report kay Vargas. Chief, hindi matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Ano? Yung drug reaction? Iyon po ang problema. Walang anumang lason na nakita sa mga buto. Walang ebidensya na sumusuporta sa sinasabi ni Mr. Reyes na drug overdose. Kung ganoong karami ang nailagay, dapat may bakas na naiwan. Sumakit ang ulo ni Vargas at pinisil niya ang kanyang noo. Ang pag-amin at ang ebidensya ay direktang nagbabanggaan. Ang salarin ay nagsasabing pumatay siya, ngunit ang bangkay ay nagsasabing walang ebidensya. Isang kakaibang sitwasyon. 3:00 ng hapon, pagkatapos ng crime scene reenactment at meeting sa abogado, si Paulo ay naglalakad sa pasilyo kasama ang mga investigador. Noon, si Maria, na papunta para sa investigasyon, ay naglakad mula sa kabilang direksyon. Nakasuot siya ng itim na damit at ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw. Sa sandaling nagkasalubong sila sa makitid na pasilyo. Yumuko ng bahagya si Maria
kay Paolo, at walang tunog na ibinuka ang kanyang bibig. Huwag kang mag-alala. Naintindihan ni Paolo ang sinabi at napabuntong hininga na may kasamang ginhawa at tumango, na para bang isang debotong nakatanggap ng pangako mula sa kanyang tagapagligtas. Ngunit hindi pinalampas ni Vargas ang tunay na ekspresyon sa likod nito. Pagkalagpas ni Paolo, ang tingin ni Maria ay biglang naging malamig. Hindi iyon ang tingin ng isang nag-aalalang kasintahan. Iyon ay ang malamig at walang emosyon na tingin ng isang tagamasid na tinitiyak na ang kanyang piyesa sa chess ay gumagalaw ayon sa kanyang plano. Samantala, si Detective Kang ay ilang araw nang nagpupuyat para alamin ang nakaraan ni Maria. Sa gitna ng tambak na mga dokumento, biglang tumayo si Kang. "Chief, tingnan niyo po ito. Nahanap ko na." Tumatakbong lumapit si Kang kay Vargas, dala ang isang nakaprint na medical insurance record. May record po na nagpa-opera si Miss Santos sa isang OB-GYN clinic sa Quezon City. 7 taon na ang nakalipas. Anong operasyon? Abortion po. Pero tingnan niyo po ang pirma sa guardian signature line. Itinuro ni Kang ang isang pamilyar na pangalan na nakasulat doon, Isabel Martinez. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Pinilit ni Isabel si Maria na magpa-opera? Empleyado siyang buntis, pero ang direktor ang guardian. Opo, malaki po ang posibilidad na pinilit siya. Noong mga panahong iyon, dalaga pa si Miss Santos at ayon sa testimonya ng mga kasamahan niya sa klinika, tinawag daw siya ni Ma'am Isabel sa opisina at pinagalitan ng husto. Hindi ito simpleng relasyon ng employer at empleyado. Isang babaeng pinilit na ipatanggal ang kanyang anak at isang babaeng napilitang humiga sa operating table. Ang ugat ng hindi mabuburang galit ay naroon, at tingnan niyo rin po ito. Na-recover ng Cybercrime Unit ang internet search history ni Miss Santos mula 6 na taon na ang nakalipas. Ang screen ng tablet na iniabot ni Kang ay nagpapakita ng isang listahan ng mga nakakatakot na salita. Mga keyword na masinsinang hinanap mula sa huling bahagi ng Abril 2012, isang linggo bago ang insidente. Paano bumili ng potassium chloride, gamot na nagdudulot ng cardiac arrest, paano gumamit ng medical syringe, maletang kasya ang tao, paano alisin ang amoy ng bangkay. Kinilabutan si Vargas. Hindi ito isang krimen na bunga ng bugso ng damdamin. Ito ay isang perpektong kalkuladong senaryo ng pagpatay na pinaghandaan sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan ng umaga, muling tinawag ni Vargas si Paulo sa interrogation room. Si Paulo, na may hitsurang pagod, ay nakatingin pa rin sa sahig. Hinila ni Vargas ang kanyang upuan at umupo ng malapit kay Paulo, halos magkadikit ang kanilang mga tuhod. "Mr. Reyes, aksidente mo ba talaga siyang napatay?" "Opo, nagkamali po ako." Paulit-ulit na sinasabi ni Paulo ang parehong mga salita na parang sirang plaka. Hinampas ni Vargas ang mesa at sumigaw, "Huwag kang magsinungaling! Hindi ka tipo ng taong kayang pumatay." Isang taong nanginginig lang sa paghawak ng scalpel sa operating room, papatayin ang asawa niya, bubutasin ang pader para itago ang bangkay. Nakakatawa. Biglang nanginig ang balikat ni Paulo. Paano kung hindi yon aksidente? Paano kung may gumamit lang ng kamay mo para patayin siya? Paano kung ginamit ka lang? Anong gagawin mo? Tinitigan ni Vargas si Paulo sa mata at bumulong na parang umuungol. Nagsimulang manginig ang mga mata ni Paulo. Anong sinasabi mo? Isa ka lang instrumento sa isang karumal-dumal na krimen. Hindi ikaw ang naglagay ng bangkay sa pader, di ba? Tumulong ka lang o nagbantay, di ba? Tama ba ako? Hindi po. Ako po ang gumawa. Ako po ang gumawa ng lahat. Sumigaw si Paulo, ngunit ang kanyang boses ay puno ng luha. Kung ganoon, sino ang gumawa ng espasyo sa likod ng pader? Sino ang bumili ng silica gel? Sino ang pumili ng maleta? Sagutin mo. Sa sunod-sunod na tanong ni Vargas, hindi makasagot si Paulo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Yung babaeng, yon ang nag-utos sa'yo, di ba? Si Maria ang nagplano ng lahat, di ba? Ibinigay ni Vargas ang huling bira. Napasinghap si Paulo. Hindi mo sinusubukang protektahan ang babaeng mahal mo. Pinoprotektahan mo ang demonyong nagdala sa'yo sa kapahamakan. Magising ka.
Tanga, biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Paulo. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at nagsimulang humagulgol. Ang dam ng 6 na taong kasalanan na nakatago sa kanyang dibdib ay biglang gumuho. Hook, hook, hook. Hindi ko alam na mamamatay talaga siya. Sa kabilang ng one-way mirror, nakatayo si Maria. Walang emosyon siyang pinapanood ang humahagulgol na si Paulo sa loob. Walang luha, walang pagkabahala, na para bang isang manonood na pinapanood ang climax ng isang mahusay na dula, ang kanyang ekspresyon ay perpektong kontrolado. Tiningnan ni Vargas ang malamig na mukha ni Maria na nakikita sa salamin at kinuyom ang kanyang kamao. Isang paghihiganting masusing pinlano sa loob ng 6 na taon. Si Paulo ay isang surgical scalpel lamang sa kamay ni Maria. Isang kasangkapang ginagamit kapag kailangan at itinatapon kapag kinalawang na. Ang totoong arkitekto ay nakangiti sa labas. Isang babaeng nagsuot ng maskara ng isang anghel na nakaputi at, sa pinakamalupit na paraan, sinaksak ng paghihiganti ang mga taong yumurak sa kanya. Ngayon, sigurado na si Vargas. Ang simula at katapusan ng kasong ito ay si Maria. Sa ikalawang linggo ng imbestigasyon, isang umaga, may hawak na isang piraso ng papel si Vargas sa harap ng isang lumang gusali sa Quezon City. Pinindot niya ang doorbell at makalipas ang ilang sandali, narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Si Maria ang sumalubong sa mga detective na may mukhang sariwa pa sa paghilamos. Kahit nakita niya ang mga matitipunong detective na nakatayo sa harap ng kanyang pinto, hindi man lang siya natinag. "Miss Maria Santos, search warrant po." Ipinakita ni Vargas ang warrant sa harap ng kanyang mga mata. Tiningnan lang ni Maria ang warrant at pagkatapos ay binuksan ang pinto. "Tuloy po kayo. Wala naman po akong itinatago. Malalaman mo rin kung ano ang hinahanap namin." Sa senyas ni Vargas, pumasok ang investigation team sa maliit na apartment. Ang silid, tulad ng may-ari nito, ay malinis at walang alikabok. Hinanap nila ang aparador, mga drawer, at kahit sa ilalim ng kama, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Noon, napunta ang tingin ni Vargas sa bintana ng beranda. Sa bintanang nasisikatan ng araw, may 10 paso ng iba't ibang halaman na nakahanay. Ang mga sariwang berdeng dahon ay nagbibigay ng buhay, ngunit isang paso ng rubber tree sa sulok ang tuyot na at walang dahon. Kakaiba ito kumpara sa mga sariwang halaman sa paligid. Lumabas si Vargas sa beranda at tinapik ang bawat paso habang nagtatanong, "Opo, nakakalungkot po kasing mag-isa. Sila po ang nagpapasaya sa akin. Pero bakit ganito? Parang patay na." Itinuro ni Vargas ang tuyong rubber tree. Lumapit si Maria at sumagot sa isang walang emosyon na boses. "Ah, yan po. Siguro po hindi ko masyadong nadiligan. Dapat ko na pong itapon, pero napamahal na po sa akin kaya hinayaan ko na lang." Napamahal. Naramdaman ni Vargas ang tinik na nakatago sa mga salitang iyon. Sinulyapan niya si Detective Kang. "Kang, itapon mo yan." Inilapag ni Kang ang paso sa sahig at sinimulang hukayin ang lupa. Bahagyang nanginig ang talukap ng mata ni Maria. Nahulog ang tuyong lupa sa sahig at pagkatapos ng mga 10 sentimetro ng paghuhukay, may tumama sa kamay ni Kang. "Chief, mayroon po." Maingat na inilabas ni Kang ang isang bagay na puno ng lupa, isang maliit na bulto na binalot ng itim na plastik. Nang tanggalin ang plastik, lumitaw ang isang transparent na glass ampule na puno ng alikabok at isang lumang karayom ng hiringgilya. Sa label ng ampule, malinaw na nakasulat ang mga salitang KCl, potassium chloride. Dahan-dahang lumingon si Vargas at tinitigan si Maria. Nakahalukip-kip pa rin siya at walang emosyon na pinapanood ang eksena. "Ipaliwanag mo, to, bakit ito nakalibing sa paso mo? Napamahal ka rin ba rito?" Itinaas ni Vargas ang ampule at nagtanong. Nagkibit balikat si Maria. "Hindi ko po alam. Ngayon ko lang po yan nakita. Baka po iniwan ng dating umuupa. Ngayon mo lang nakita." Sinuri ni Kang ang petsa ng pagkakagawa sa ilalim ng ampule at ngumisi. "Miss Santos, dapat magkatugma ang mga kasinungalingan mo. Itong ampule na to, ayon sa serial number, gawa noong Mayo 2012.
panahon na nagtatrabaho ka pa sa klinika at ito ay na-deliver doon. At saka, sa inventory ng klinika, nawawala ang bagay na ito nang walang record ng paggamit. Kahit sa harap ng malinaw na ebidensya, hindi nataranta si Maria at nanahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Inutos lang po sa akin ni Dr. Reyes na itago yan. Hindi ko po alam kung ano yan. Inutos ni Dr. Paulo Reyes? Opo. Nung gabing yon, sinabi po niya na importante daw yung gamot at itago ko raw po sa lugar na walang makakaalam. Nurse's aide lang po ako kaya sumunod lang po ako sa utos. Na para bang nagbabasa siya ng isang handa ng script, mabilis siyang nakahanap ng paraan para makalusot. Napabuntong hininga si Vargas at kinuha ang posas mula sa kanyang baywang. Miss Santos, inaaresto ka namin sa kasong murder at pagtulong sa pagtago ng bangkay. Sa istasyon ka na magpaliwanag. Click. Ang malamig na metal ay kumapit sa kanyang pulso, ngunit hindi nanlaban si Maria. Makalipas ang isang oras, sa interrogation room ng Taguig City Police Station, inihagis ni Vargas sa harap ni Paulo ang litrato ng ampule na nakuha sa paso ni Maria. Mr. Reyes, natatandaan mo ba to? Kinuha ni Paulo ang litrato. Sa una, nagtataka siya, ngunit nang makita niya ang chemical formula sa ampule, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, naging asul ang kanyang mga labi. Hindi ito propofol, potassium chloride to. Pampatigil ng puso, biglang tumayo si Paulo mula sa upuan at sumigaw. Nung gabing yon, hindi ito ang ibinigay sa akin ni Maria. Sinabi niyang sleeping anesthetic to. Kung ganoon, ang itinurok mo sa asawa mo ay itong gamot na to. Hindi ko alam. Pinalitan ni Maria ang ampule. Ang gusto ko lang ay patulugin ang asawa ko, hindi patayin. Lumuhod si Paulo sa sahig at nagsimulang humagulgol. Kinukutkot niya ang kanyang mga kamay sa paghihirap. 6 na taon kong inisip na aksidente kong napatay ang asawa ko dahil sa maling dosis. Pero ang totoo, ako mismo ang nagturok ng lason. Ang boses ni Paulo ay nawala sa gitna ng kanyang mga hikbi. Gumuho siya sa katotohanang hindi siya isang mamamatay tao, kundi isang instrumento ng pagpatay. Noon, pumasok si Detective Kang na humihingal sa interrogation room. May dala siyang isang maalikabok at lumang kuwaderno. Chief, nahanap ko na po. Ang construction logbook mula sa renovation ng klinika noong 2012. Binuklat ni Kang ang kuwaderno at inilapag sa harap ni Vargas. Tingnan niyo po ang record ng Mayo 4. Alas 5 ng hapon, sa utos ni Nurse Maria, lahat ng trabahador ay umuwi, paglilinis ng materyales at night duty. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Pinaalis niya lahat ng trabahador. Opo, 3 oras na mas maaga kaysa sa karaniwan. At narito rin po ang pirma ng guwardiya na nagpapatunay na si Miss Santos lang ang naiwan sa klinika hanggang alas 10 ng gabi. Lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma. Ginamit ni Maria ang away ni na Alex at Paulo para paalisin ang mga trabahador, linlangin si Paulo para magturok ng lason at sa oras na mayroon siya, naghanda siya ng espasyo para sa bangkay. May sapat siyang oras at perpektong pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, lumipat si Vargas sa interrogation room kung saan naroon si Maria. Nakaupo pa rin si Maria na may mayabang na postura at nakatingin sa kawalan. Inilatag ni Vargas ang lahat ng ebidensyang nakuha ng investigation team sa mesa. Sige, tingnan natin. Ang ampule ng lason na nakuha sa paso mo. Tak, ang consent form para sa abortion mo na pinilit kang pirmahan ni Isabel 7 taon na ang nakalipas. Tak, ang mga paraan ng pagpatay at pagtago ng bangkay na hinanap mo sa internet 1 linggo bago ang insidente. Tak, at ang construction logbook na nagpapatunay na pinaalis mo lahat ng trabahador at mag-isa kang naiwan noong araw ng insidente. Ipinatong ni Vargas ang kanyang 2 kamay sa mesa at tinitigan si Maria sa mukha. Miss Santos, tama na. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Si Paulo ay isang kutsilyo lamang na hawak mo. Hindi ba? Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa interrogation room. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig.
Nagsimulang manginig ang balikat ni Maria na nakayuko. Umiiyak ba siya? Hindi. Tumatawa siya. Ha ha ha. Ha ha ha. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Ang maskara ng mabait na nurse's aide, biktima at impormante na suot niya sa loob ng 6 na taon ay biglang nabasag. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang kakaibang ngiti. Ngayon niyo lang nalaman, ang hihina pala ng mga pulis sa Pilipinas. Wala ng respeto o takot sa kanyang boses. Tanging malamig na pangungutya at kabaliwan ang naroroon. Ang tagal nyo. 6 na taon akong naghintay, pero kahit nakahain na ang lahat, hindi nyo pa rin makuha. Naging matalim ang tingin ni Maria. Ito ang tingin ng isang mandaragit na nakahuli ng kanyang biktima. Tinapik niya ang litrato ng ampule sa mesa gamit ang kanyang daliri. Yung ampule sa paso, hindi ko yon nakalimutang itapon. Tropeo ko yon. Tropeo? Oo. Isang souvenir ng perpektong tagumpay. Isang patunay na niyurakan ko sa ilalim ng aking mga paa ang mag-asawang fluorescent lamp. Sa kanyang mga mata, ang alaala ng impyerno mula 7 taon na ang nakalipas ay unti-unting lumitaw. Gusto mong malaman? Kung ganoon, pakinggan mo. Ang kwento ng araw na pinunit ang anak ko sa loob ng tiyan ko. Mabigat ang hangin sa interrogation room. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, ang mukha ni Maria ay hindi na ang mukha ng isang inosenteng nurse's aide. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinimulang ilabas ang maitim na galit na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Ang babaeng pumunit sa anak ko sa loob ng tiyan ko at ang lalaking nakatayo lang sa tabi at nanonood. Pareho silang dapat makatikim ng impyerno. Ang boses ni Maria ay may kasamang malamig na galit na hinog sa loob ng 7 taon, ang gabi ng Mayo 4, 2012. Iyon ang araw na pinutol niya ang lahat ng masamang ugnayan. Mayo 2012, 8:02 ng gabi. Sa unang operating room ng Lux Medical Aesthetics, ramdam ang matinding tensyon. Inihahanda ni Maria ang mga surgical instrument habang pinipigilan ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa bulsa ng kanyang uniform, malamig ang isang ampule ng high-concentration potassium chloride na nakuha niya 1 linggo na ang nakalipas mula sa isang supplier. Si Paolo, tulad ng dati, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang ampule ng propofol. Pinagpapawisan ang kanyang noo. Maria, paki-prepare ng syringe. Nanginginig ang kamay ko. Opo, Doc, heto na po. Kinuha ni Maria ang walang lamang hiringgilya habang tinatakpan ang tingin ni Paolo. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay kumilos ng mabilis na parang isang salamangkero. Ang ampule ng propofol sa tray ay nawala sa loob ng kanyang manggas at ang ampule ng potassium chloride mula sa kanyang bulsa ang pumalit dito. Ito ay isang galaw na mas mabilis pa sa mata na natutunan niya sa loob ng 6 na taon sa operating room. Si Paolo, na nakatuon lamang sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay hindi napansin ang nakamamatay na pagpapalit. Sa operating table, si Isabel ay nakahiga na may inis na ekspresyon. Tinitingnan niya ang kisame at minamadali si Paolo. Hoy, Paolo, bilisan mo na. Pagod na ako. Wala na akong oras. Oo, heto na. Kalma ka lang, Isabel. Binuksan ni Paolo ang ampule ng potassium chloride gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang transparent na likido ay pumasok sa hiringgilya. Hindi ito isang gamot na pampatulog, kundi isang halik ng kamatayan na magpapatigil sa puso. Maingat na itinurok ni Paolo ang karayom sa ugat ng maputing braso ni Isabel. Itinulak ang piston at ang likido ng kamatayan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Aag. Pagkatapos lang ng ilang sandali, biglang sumigaw si Isabel. Ang matinding sakit mula sa potassium chloride na sumusunog sa kanyang mga ugat ay kumalat sa buong braso niya. Ang sakit, parang nasusunog ang braso ko. Hoy, ano to? Nagpupumiglas si Isabel sa operating table na parang isang isda. Nataranta si Paolo at itinigil ang pagtulak sa hiringgilya. Ha? Bakit? Anong nangyayari, Isabel? Tanggalin mo. Ang sakit, mamamatay ako. Sinubukan ni Paolo na tanggalin ang karayom sa pagkatarant. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Maria ang pulso ni Paolo. Doc, hindi po pwedeng itigil.
Vascular pain po yan. Ano? Vascular pain? Opo. Masyadong mataas po ang concentration ng propofol. Kapag itinigil nyo ngayon, magkakashock siya at mas delikado. Itulak nyo po lahat para kumalma siya. Sumigaw si Maria. Iyon ang kritikal na sandali na hinintay niya sa loob ng 7 taon. Pero sobrang sakit na ni Isabel. Wala na pong oras. Bilisan nyo. Papatayin nyo ba si ma'am? Sa malamig na pag-uudyok ni Maria, nawalan ng kakayahang mag-isip si Paulo. Sa takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinulak ang piston ng hiringgilya hanggang sa dulo. Arg. Hook. Hook. Nang mawala ang huling patak sa kanyang mga ugat, humina ang sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay pumuti at bumaliktad. Ang graph ng heart rate sa monitor ay biglang tumaas at pagkatapos ay unti-unting bumagal. T. Isang mekanikal na tunog ang pumutol sa katahimikan ng operating room. Ang ulo ni Isabel ay walang lakas na bumagsak sa gilid. Isabel, mahal. Niyugyog ni Paulo ang balikat ni Isabel, ngunit wala siyang sagot. Ang init ng buhay ay nawawala na sa kanyang malamig na katawan. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi na siya humihinga. Maria, bakit ganito? Nawala sa sarili si Paulo at nagtatalon sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan siya ni Maria ng malamig at tuyong boses. Kasalanan niyo po yan, Doc. Nagkamali kayo sa dosis. Ano? Kung tatawag tayo ng 911 ngayon, tapos na kayo. Medical malpractice, makukulong kayo, masisira ang klinika, tapos ang buhay niyo. Napaupo si Paulo sa sahig at hinawakan ang kanyang ulo. Hindi ko siya pinatay. Magtino ka nga. Tila sasampalin ni Maria si Paulo sa lakas ng kanyang sigaw. Itinuro niya ang opisina ng direktor. Isa lang ang paraan. May inihanda akong espasyo doon. Espasyo? Sa likod po ng aparador sa opisina nyo. Nakita ko po nung nagre-renovate na bakante yon. Itago muna natin siya doon pansamantala. Kapag humupa na ang lahat, ilipat natin siya sa ibang lugar. Tiningnan ni Paulo si Maria na para bang isang taong nalulunod. Sa ngayon, siya lang ang makakapagbigay sa kanya ng lubid. Sigurado ka bang ayos lang yan? Hindi ba tayo mahuhuli? Ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong walang makakaalam. Sa kumpiyansa sa boses ni Maria, tumango si Paulo na parang sirang robot. Binalot nilang dalawa ang malamig na bangkay ni Isabel sa itim na trapal. Kinuha ni Maria mula sa bodega ang inihanda niyang industrial plastic at binalot ito ng makapal. Hindi niya kinalimutang magbuhos ng silica gel para maiwasan ang pagkalat ng amoy. Sa gitna ng mga ungol, itinulak ang mabigat na bulto sa makitid na espasyo sa likod ng aparador. Na para bang sinukat na niya ito, eksaktong nagkasya ang bangkay sa espasyong iyon. Mabilis niyang ikinabit ang plywood at tinakpan ng silikon ang mga siwang. Hindi napansin ni Paulo na puno ng takot na lahat ng materyales na ito ay nakahanda na sa isang sulok ng bodega. Sige, Doc, kunin niyo na ang mga damit ni Ma'am at umalis na kayo. Kailangan nating palabasin na naglayas siya. Anong dadalhin ko? Ilagay niyo sa isang malaking maleta ang mga damit at makeup niya. Tapos bukas ng umaga, pumunta kayo sa isang convenience store at bumili ng tubig at gum. Tiyakin niyong makukunan kayo ng CCTV. Sige, gagawin ko. Kinuha ni Paolo ang walang lamang maleta at tumakas mula sa klinika. Naiwan si Maria sa isang bakanting operating room. Kinuha niya ang mop at nilinis ang mga bakas ng dugo at gamot sa sahig. Inilagay niya sa isang plastic bag ang ginamit na hiringgilya at ang walang lamang ampule ng potassium chloride. Pagkatapos niyang alisin ang lahat ng bakas, tiningnan niya ang orasan. 11:05 ng gabi. Tiningnan ni Maria ang pader ng opisina at ngumiti ng malamig. Sa loob ng pader na iyon, ang babaeng nagpatanggal ng kanyang anak ay nakakulong sa walang hanggang katahimikan, at ang lalaking tumakas ay nakatakdang makulong sa isang bilangguan ng kasalanan habang buhay. Ang sandali ng perpektong paghihiganti. Sa katahimikan ng interrogation room natapos ang kuwento ni Maria. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng ginhawa na para bang nagkuwento siya ng isang epiko.
6 na taon na ang nakalipas, pero imbes na malugi ang klinika, lalo pa itong lumago, at si Paulo, nakahanap din siya ng kapayapaan at namuhay ng marangya. Ngumisi si Maria nang may pang-aasar. Nagalit ako. Ang buhay ko ay nasa putikan, pero sila, parang walang nangyari. Nakakasuka. Kaya ako nag-report. Gusto kong ibagsak sila sa lupa mula sa pinakamataas na kinalalagyan nila. Lumunok ng laway si Vargas at tahimik na nagtanong, ano ba talaga ang ginawa nila sa'yo 7 taon na ang nakalipas para gawin mo ito? Biglang nag-iba ang tingin ni Maria, at pagkatapos ay naging matalim na parang isang ahas. Yung babaeng yon, si Isabel, pinilit niya akong humiga sa operating table. Operating table? 4 na buwan na po akong buntis. Hindi anak ni Paulo, pero sinabi niyang masisira ang imahe ng klinika na hindi nila kailangan ng isang single mother na empleyado. Pinilit niyang ipatanggal ang anak ko. Nanginginig sa galit ang boses ni Maria. Kinukutkot ng kanyang mga kuko ang mesa. Sa operating room, umiiyak akong nagmamakaawa na iligtas nila ako, pero si Paulo, yung ipokritong yon, nakahalukip-kip lang sa tabi at nanonood. Isang doktor, pinanood lang na pinipilas ang isang buhay. Natigilan si Vargas. Ang lalim ng kanyang paghihiganti ay hindi niya sukat akalain. Kaya naghintay ka ng 7 taon. Opo. Noong una, sinubukan kong tiisin. Sinubukan kong kalimutan, pero araw-araw, kapag nakikita ko ang operating table na yon, parang naririnig ko ang sigaw ng anak ko. Hindi ko na natiis. Kinuyom ni Maria ang kanyang kamao. Ang kanyang maputlang mga daliri ay nagpapakita ng kanyang desisyon, kaya nagpasya ako. Nagagawa ako ng isang perpektong paghihiganti. Si Paulo, hahayaan kong mabuhay sa kasalanan na pinatay niya ang kanyang asawa, at si Isabel, papatayin ko sa pinakamasakit na paraan. Kinilabutan si Vargas sa talino ni Maria. Ang patalim na hinasa niya sa loob ng 7 taon ay nagdulot ng kapahamakan sa buhay ng 3 tao. Hindi ka ba nagsisisi? Ang buhay mo rin ay magtatapos ng ganito, sa tanong ni Vargas. Umiling si Maria. Ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Hindi po. Ibinigay ko lang sa kanila ang parusang nararapat sa kanila. Isipin niyo na lang na ito ay isang awit para sa aking anak. Kontento siya. Kahit ang posas sa kanyang pulso ay tila isang medalya para sa kanya. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo sa harap ng mga detective at ngumiti. Sa likod ng ngiting iyon, ang katotohanang 6 na taong nakakulong sa loob ng pader ay sa wakas ay ganap ng lumabas sa liwanag, Marso 2019 sa Regional Trial Court. Ang mabigat na katahimikan ay binasag ng tunog ng martilyo ng hukom. Tok, tok, tok. Ang akusadong si Maria Santos ay hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Isang mahinang buntong hininga at bulungan ang umalon sa mga manonood. Ngunit si Maria, na nakatayo sa upuan ng akusado, ay hindi man lang kumibo na parang isang bato. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at binasa ang hatol sa isang matatag na tono. Ang akusado ay masusing pinlano ang krimen sa loob ng 7 taon, kahit na iginigiit niya ang diminished capacity dahil sa kalupitan at pagiging planado ng krimen, hindi ito matatanggap. Sumunod ang hatol kay Paulo. Ang akusadong si Paulo Reyes ay hinahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Bagamat hindi napatunayan ang direktang intensyon na pumatay, ang kasalanan ng pagtago ng bangkay at pagtulong sa krimen ay hindi magaan. Si Paulo, na parang wala ng kaluluwa, ay nakayuko at nanginginig. Lumabas si Maria sa korte at sumakay sa isang sasakyang pangkoryo. Sa likod ng mga rehas, nakita niya ang asul na langit ng Tagsibol. Tumingin siya sa langit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Sinaksak niya ang puso ng kanyang mga kaaway gamit ang patalim na hinasa niya sa loob ng 7 taon, ngunit ang natira ay hindi kagalakan ng tagumpay, kundi isang maitim na abo ng kawalan. Aalis na po kami. Sa tuyong boses ng guwardiya, umandar ang sasakyan. Samantala, sa selda kung saan nakakulong si Paulo, isang kakaibang gulo ang nangyayari tuwing gabi. Lumayo ka sabi. Sinimulang kalmutin ni Paulo ang pader na parang baliw. Kahit dumudugo na ang kanyang mga daliri, hindi siya tumitigil.
May tunog sa pader. Si Isabel. Kinakalmot ni Isabel ang pader. Sumisigaw siya na ilabas ko siya. Dumating ang mga guwardiya para pigilan siya, ngunit ang mga mata ni Paulo ay puno na ng kabaliwan. Sinabi ng isang psychiatrist na siya ay dumaranas ng malubhang post-traumatic stress disorder at delusyon. Makalipas ang isang buwan, si Paulo ay inilipat mula sa malamig na bilangguan patungo sa isang mas malamig na pasilidad, ang closed ward ng National Center for Mental Health. Nakatakda siyang mabuhay na nakikipaglaban sa mga halusinasyon ng kanyang asawa. Ang dating marangyang gusali ng Lux Medical Aesthetics sa gitna ng BGC ay naging isang nakakatakot na tanawin. Ang pasukan ay tinakpan ng kalawangin na mga bakal at ang ginintuang karatula ay tinanggal at itinapon sa sahig. Ang mga dumaraan ay umiiwas na para bang may salot. Diyan yung klinika na yon, di ba? Yung may bangkay sa pader. Nakakatakot, ayoko man lang tingnan. Ang mga kuwentong bayan ay kumalat na parang amag at tuluyang nilamon ang gusali ng taglagas na iyon sa isang opisina ng publishing house. Si Marco Jimenez, ang reporter, ay nakaupo sa sofa na may ngiti ng tagumpay. Sir Marco, ang galing, 100,000 kopya na po ang naprint. Pinagkakaguluhan po sa mga bookstore. Masayang sinabi ng isang empleyado ng publishing house. Ang isinulat ni Marco na ang lihim sa loob ng pader ay nangunguna sa mga bestseller chart. Hinaplos niya ang pabalat ng bagong labas na libro at ngumiti. Ang mga tao talaga. Gustong-gusto nilang pag-usapan ang kasawian ng iba. Ano po ang susunod niyong libro? May naiisip na po ba kayo? May naamoy akong isang interesanteng kaso sa bandang Rizal. Ang matinding trahedya ng isang tao ay isang matamis na paraan lamang para kumita ng pera para sa kanya. Disyembre 2019, sa araw na unang bumagsak ang niebe, inilapag ni Vargas ang kanyang resignation letter sa mesa ng hepe. Kailangan ko na pong magpahinga. Sobrang pagod na po ako. Ang 6 na buwang imbestigasyon ay umubos sa kanyang katawan at isipan. Paglabas ng istasyon ng pulis, napadpad si Vargas sa mga kalsada ng BGC at huminto siya sa harap ng abandonadong gusali ng klinika. Sa salamin na natatakpan ng mga bakal, nakita niya ang kanyang pagod na mukha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gusot na papel, isang kopya ng diary ni Isabel na itinatago bilang ebidensya. Ang nanginginig na sulat sa huling pahina ay tumambad sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan ako ni M. Bumulong si Vargas na may mapait na ekspresyon. Sa huli, si M ba ay si Maria? O isang halimaw na nilikha niya mismo? Hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan, si Isabel ay nabuhay na nagdududa at natatakot sa isang tao. Ginupi ni Vargas ang kopya ng diary at itinapon sa isang basurahan sa gilid ng kalsada. Panahon na para putulin ang masamang ugnayang iyon. Inayos niya ang kanyang damit at nawala sa gitna ng mga tao nang hindi lumilingon. Ang mga kalsada ng BGC ay nanatiling marangya. Ang ibang mga taong naghahanap ng ibang pagnanasa ay abala sa paghahanap ng mga karatula ng aesthetic clinic at ang mga awiting pamasko ay tumutugtog sa mga cafe. Ang trahedyang pagkamatay ng isang babae at ang nasirang buhay ng isang lalaki ay mabilis na nalibing at nakalimutan sa ingay ng lungsod. Muling lumipas ang taglamig at dumating ang mainit na tagsibol. Sa loob ng saradong gusali ng Lux Medical Aesthetics, sa sahig ng operating room na puno ng alikabok, isang sinag ng araw ang tumama mula sa isang basag na bintana, kung saan tumama ang liwanag sa tabi ng operating table. Sa isang bitak sa semento, isang hindi kilalang damo ang sumibol. Ang maliit at malambot na berdeng dahon nito ay kumikinang sa sikat ng araw na para bang tinatanggal ang alikabok. Kahit sa mga guho na sinalanta ng kasakiman at galit ng tao, ang buhay ay patuloy na nag-uugat. Ang maliit na damo ay sumayaw sa ihip ng hangin at tahimik na sinalubong ang tagsibol sa isang walang taong espasyo. Salamat sa pagsama ninyo sa kwento ngayong araw. Isang komento na nagsasabing salamat sa kwento ay malaking tulong na naway mapuno rin ang inyong araw ng liwanag at payapang sandali.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Salamat.